kung si Padre Jose Burgos ang pinakabantog, at ang pinakabata ay si Padre Jacinto Zamora, ang pinakamatanda naman ay si Padre Mariano Gomez. Si Padre Mariano Gomez ay isinilang sa Santa Cruz, Maynila noong 2 ng Agosto taong 1779 sa mag-asawang Alejandro Francisco Gomez at Marina Custodio na kapwa may dugong Pilipino at Inchik. Nagtapos siya ng pag-aaral sa Kolehiyo de San Juan de Letran sa kursong Batas Canon. Nagtapos rin siya ng pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas sa kursong Teolohiya. Pagkatapos niya sa kursong teolohiya ay kaagad siyang inatasang maging kura paroko ng Bacoor, Cavite noong 2 ng Hunyo taong 1824, at dito naglingkod siya ng may 48 taon. Sa loob ng panahong iyon ay ginugol niya ang kanyang mahahalagang mga sandali sa pagpapabuti ng edukasyon ng mga bata sa kanyang parokya. Tumulong din siya sa pagpapaunlad ng agrikultura at industriyang pantahanan sa bayan na iyon. Siya rin ang naging tagapaglutas ng mga sigalot at alitan ng mga pari kung kaya't siya ay minamahal at iginagalang ng lubos ng maraming tao. Sa kanyang paglilingkod sa parokya ay nasaksihan niya ang pagmamalabis ng mga Kastila, ninais niyang ipaalam ang pagmamalabis na ito sa Espanya, dahil dito ay itinatag niya ang pahayagang La Verdad na ang ibig sabihin ay ang katotohanan. Sa nasabing pahayagan ay inilathala niya ang pagmamalabis ng mga fraile at inilarawan niya ang kalagayan ng bansa. Maliban dito, nalathala rin sa pahayagan ang mga sinulat ni Padre Burgos at ng iba pang mga manunulat. Maliban sa kanyang mga isinulat, tinutulan din niya, kasama sina Padre Burgos at Padre Zamora, ang diskriminasyon laban sa mga paring Pilipino. Hindi naibigan ng mga Kastila ang mga katotohanang nalimbag sa pahayagang La Verdad, nagalit sila sa kanya at itinuturing siyang isang pilibustero, kung kaya't sila ay lihim na gumawa ng paraan upang mapigilan ang mga Pilipino sa kanilang mga gawain. Ilang ulit na tinangka ng mga may kapangyarihang Kastila na hulihin siya, ngunit sila'y nabigo. Sa wakas, naiugnay nila ang butihing pari sa isang pag-aalsa ng mga manggagawa sa Cavite noong 20 ng Enero taong 1872. Siya ay hinuli sa salang pagbabalak ng masama sa pamahalaang Kastila. Siya nooy 73 taong gulang na, ngunit hindi isinaalang-alang ng mga Kastila ang kanyang kahinaan at katandaan. Siya'y ikinulong at lubos na pinahirapan sa Fort Santiago. Di naglaon, siya, kasama sina Padre Burgos at Padre Zamora ay nilitis ng korte militar noong 15 ng Pebrero taong 1872 at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng garote. Bago isinakatuparan ang pagbitay sa kanya ay hiniling ni Gobernador General Rafael de Izquierdo kay Arsobispo Gregorio Meliton Martinez na mag-alis ng abito ang pari, ngunit tinutulan ni Arsobispo Martinez ang hiling na ito sa paniniwalang siya ay inosente at bilang pagkilala sa kanya at sa dalawang pari ay iniutos na lamang niya ang pagpapatunog ng kampana. Kasabay ng pagtunog ng mga kampana sa mga simbahan, matatag na hinarap niya ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pagbigti sa garote noong 17 ng Pebrero taong 1872 sa Bagong Bayan. Ang kanyang mga labi ay inilibing sa hindi minarkahan at pangkaraniwang libingan sa Paco Cemetery. Noong 1998, ang pinaniniwalaang mga labi ni Padre Gomez ay natuklasan sa Paco Park Cemetery ng Manila City Engineers Office. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.